Noong ika-17 ng Agosto, isang unit ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang pumasok sa isang baryo sa hangganan ng Donetsk at Dnipropetrovsk. Ang mga larawang ito ay mula mismo sa operasyon na inilatala ng command ng Ukraine. Makikikita ang mga espesyal na puwersa na sumusulong sa lugar at pinalalayas ang mga Ruso sa kanilang mga posisyon. 30 Ruso ang sumuko at naging mga bilanggo. Ang mga nagpatuloy sa pagbaril ay napatay doon din mismo. At nang matapos, itinaas ng mga Ukrainyano ang kanilang watawat at ginawa ang isang bagay na hindi ko inasahan na makikita sa isang ulat militar, isang ritual. Tinatawag nila ang ritual na ito na pagpapalayas ng mga ulupong. Isa itong matandang tradisyon nila para palayasin ang kasamaan mula sa loob ng bahay. Ipinaliwanag ito ng command ng Ukraine, sinabing ginagamit nila ang ritual para linisin ng ngayon mula sa mga Ruso na tinawag nilang tunay na mga ulupong. Pero hindi doon nagsimula ang operasyong iyon. Nagsimula ito noong ika-29 ng Enero at tumagal ng 6.5 buwan, halos tahimik lang, walang anunsyo, press conference o pagdiriwang. Hanggang sa noong ika-12 ng Agosto, inilathala ng hukbong Ukrainyano ang ulat. 26. 6 na mga nayon ang nabawi at 700 at 45 kilometro kwadrado ang naibalik. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung anong nangyari doon at kung bakit hindi napigilan ng Rusya. Para sa mapa, ang naglatala nito ay ang analyst na Pranses na si Clement Moulin. At dahil sa kanya, nalaman ng publiko kung gaano kalaki ang bagay na ito. Ang pula ay teritoryo ng Russia, ang asul naman ay panig ng Ukraine. At yung berdeng guhit sa gitna na tinatahak ng mga dilaw na araw ay ang nabawi ng Ukraine mula noong Enero. Ang pulang tuldok-tuldok na linya ay kung saan dati ang linya ng labanan. At tingnan mo ang sukat dito sa ibaba, 5 kilometro. Ito ay koridor ng mga 60 kilometro ng bukas na parang at maliliit na baryo. Sa pag-aanalisa, napansin ni Moulin ang isang bagay na halos walang ibang nagbabanggit tungkol dito sa digmaan na ito. Ang video ng sundalo na nagtataas ng watawat ay hindi nagpapatunay ng anumang kontrol. Dahil ang pag-ikot ay hindi nangangahulugang kontrolado mo na. At pagkatapos ay dumating ang isang kumpirmasyon na hindi ko inaasahang makita. Sa pahayag noong ika-12 ng Agosto, naglabas ang command ng Ukraine ng isang detalye na halos walang nagkomento. Ilan sa mga bandila na lumalabas sa kanilang mga video ay sinadyang ilagay malayo sa totoong posisyon ng tropa. Sinadya yon para hindi mabunyag kung saan talaga naroroon ng mga sundalo. Ang pinakakapansin-pansin ay ang Rusya. Kapag nagtataas ng bandila, ginagawa nila ito para magkunyari, para sa propaganda. Samantalang ang Ukraine ay itinatago ang kanilang mga bandila dahil mas mahalaga ang posisyon sa lupa kaysa sa video. At kung gusto mong maintindihan ang pagkakaiba ng dalawang hukbo, sa puntong ito ng digmaan, ayan na yon. At narito ang pinakamakabro na detalye ng buong kwentong ito. Nang gumalaw ang linya, may mga tropang Ruso na naipit sa hilaga ng dalawang maliit na ilog. Hindi sila umatras at hindi na sila nakita kahit saan pagkatapos noon. Natuklasan ni Moulin kung anong nangyari sa mga lalaking yon sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga airstrike. Mga 100 sila sa lugar na yon at hindi sila mga Ukrainyano. Mga Ruso sila. Binomba ng Rusya ang sarili nilang teritoryo na may sarili nilang mga sundalo sa loob at ginawa nila ito ng 100 beses. Iyan ang nagpapatunay na wala na sa kanila ang bahaging iyon. Kapag ang hukbo ay nagsimulang bombahin ang lugar kung saan naroon ang sarili nilang mga tao, ibig sabihin wala na sila roon o baka patay na sila. 20 sa 26 na mga nayon ay nasakop ng mga tropang airborne ng Ukraine. At ang kanilang komandante, si General Ole Apostol, ay nagbuod kung ano ang nagtagumpay sa isang pangungusap. Pinanatili nila ang inisyatiba at ipinataw sa kalaban ang sarili nilang bilis ng labanan. At hindi basta-basta napili ang sektor na ito. Diyan pinakamalayong umabante ang mga Ruso noong 2025. Diyan din matatagpuan ang lungsod na naging sentro ng kanilang supply. Pagkain, bala at gasolina ay nagmumula sa puntong yon. Ngayon, pansinin mo ang maliit na dilaw na kahon na yan.
Isa itong baryo na 14 na kilometro mula sa sentro ng supply na iyon at nananatili pa rin itong pula. 14 na kilometro ay abot ng artilerya. Kung sino man ang may hawak ng barin iyon, may lalagay nila ang ruta ng supply ng mga Ruso sa ilalim ng direktang putukan. Doon sila papunta. Kaya dito pumapasok ang tanong na mahalaga. Paano nagawa ng Ukraine na buong 2025 ay bugbog sa bahaging ito na baliktarin ang laban noong 2026? Bago ko ipakita sa iyo kung nagugustuhan mo ang analysis na ito, mag-subscribe ka sa channel. Malaking tulong ito at ilang segundo lang ang kailangan. Ang armas ay tinatawag na FP1. Isa itong drone na pang-atake na may mahabang abot na gawa ng isang kumpanyang Ukrainian na tinatawag na Farpoint. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $55,000. Nakakalipad ito ng hanggang 1,600 kilometro. Kayang magdala ng ugiba na hanggang 120 kilo at ang katawan nito ay gawa sa materyal na sumisipsip ng radar. At ayon sa gumawa, nakakagawa sila ng mahigit 200 kada araw na halos lahat ng mga piyesa ay ginagawa mismo sa loob ng kanilang kumpanya. Lahat ng ito ay hindi umaasa sa kahit kanino at dito na papasok ang matinding matematika. $55,000, iyan ang presyo ng isang kotse. Ang refinery ang pinabagsak ng drone na ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at inaabot ng ilang taon bago maitayo. Sa tuwing may dumadaan, nagpapalit ang Ukraine ng isang kotse para sa isang pabrika. Noong 2022 na magsimula ang pananakop, ang Ukraine ay may humigit kumulang 10 gumagawa ng drone sa buong bansa. Ngayon, mayroon ng mahigit 450. Ginawa nilang ang bansang walang industriya ng bigmaan ng mismong bagay na hindi na mapigilan ng Russia. Alam mo yung mga dilaw na palaso sa mapa? Bawat isa sa mga yon ay nabuksan ng ganito. Hindi dahil sa tangke, dahil yon sa murang drone. Marami, buwan-buwan. At dito na lumalabas ang kwento mula sa larangan ng labanan at napupunta sa pila sa gasolinahan. Dahil naintindihan ng Ukraine ang isang bagay na inabot ng 4 na taon bago maintindihan ng kanluran. Noong 2022, ang tayan ng kanluran ay mga parusa at hindi ito gumana. Nilusutan ito ng Rusya, nakahanap sila ng mamimili sa Asya, bumuo sila ng lihim na fleet ng mga barko. Ang totoo, hindi mo kayang parusahan ang ekonomiyang iyon mula sa labas. Pero pwede mo itong sunugin mula sa loob. At pinanggalanan ng mga Ukrainyano ang kampanyang ito ng isang pangalan na parang biro, mga pangmalayuang sanksyon. Ngayong taon lang, inatake ng mga Ukrainyano ang mga refinerya ng Russia ng halos 174 na beses. Noong Hulyo, 18 iba't ibang refinerya ang tinarget na siyang pinakamataas na bilang sa buong digmaan. At lumabas ang resulta sa kanilang gastos. Noong Hulyo, ang Rusya ay nag-refine ng langis sa pinakamababang dami sa loob ng 24 na taon. Ang huling beses na ganito, kababa ang produksyon ng mga refinery sa Rusya, kakaupo pa lang ni Putin sa kapangyarihan. Noong nakarang linggo, 28% lang ng mga gasolinahan sa bansa ang may ibinebentang fuel at may isang kamakailang kaso na nagpapakita kung paano nila ginagawa ito. 11 ng Agosto, tinamaan ng mga Ukrainian ang isang refinery sa isang lungsod na tinatawag na Orsk sa Ural. Mahigit 1,300 kilometro mula sa Ukraine. Tingnan mo itong larawan, kinunan ng isang residente mula sa mataas na bahagi ng lungsod. Tingnan mo kung saan ang apoy. Hindi ito sa mga tangke sa gilid na kadalasan doon nagsisimula. Nasa gitna ito ng complex sa pagitan ng mga tore. Hindi ito aksidente, plano ito. At tingnan mo ito, isang pamilya na nakatayo sa bangketa, tatay, nanay at bata, lahat nakatalikod, nakatingin sa malayo, kasama ang mga kapitbahay. Walang tumatakbo, walang sumisigaw, nakatingin lang. Tinamaan nila ang 4 na unit ng distilasyon ng refinerya sa isang gabi lang. Lahat ng 4, ang unit ng distilasyon ang lugar kung saan pumapasok ang krudong langis at lumalabas na hiwa-hiwalay bilang gasolina, diesel at kerosene. Kung wala ito, wala nang silbi ang natitirang bahagi ng refinerya, parang panaderya na walang oven. At hindi yon tsamba. Yung refineryang yon ay naatake na dati.
noong Oktubre, noong Nobyembre ng nakaraang taon at noong Abril. Sa bawat pagkakataon, bumalik ito. Sa pagkakataong ito, bumalik ito. Hinabol ng mga Ukranyano yung piyesa na hindi kayang palitan ng Rusya. At 2 araw pagkatapos, may nangyaring hindi karaniwang nangyayari. Hindi inaamin ng gobernador ng Rusya ang pagkatalo. Sinasabi nila na kontrolado ang sitwasyon, na may mga serbisyong nagtatrabaho sa lugar, pero may sinabi siyang kakaiba. Sa harap ng publiko, sinabi niya na ang nasirang infrastruktura ay hindi pa maaring maibalik sa ngayon, na ang kagamitan ay inaangkat mula sa ibang bansa, na dahil sa mga sanksyon, maaring umabot na hanggang 6 na buwan ang pagkukumpune. At na ang rehiyon ay naghahanda na umasa sa inaangkat na fuel. Napansin mo ba ang sinabi niya? Inaangkat ang kagamitan. Iyan ang buong galaw na tuklasan ng mga Ukranyano na pwede nilang atakihin hindi ang refinery, Kundi ang piyesa na dating binibili ng Rusya mula sa kanduran. at hindi na sila bumibili mula noong 2022. Noong 2024, naayos ng Rusya sa loob ng 2 linggo at tuloy-tuloy lang. Ngayon, mismong gobernador nila ang nagsasabing 6 na buwan kung magagawa pa. At ang epekto nito ay hindi lang sa refinerya. Ito ang nangyayari kapag may nagputol ng pagre-refine niya. Ito ang lalaking ito. Nasa pila siya sa gasolinahan sa paligid ng Moscow. Nagvi-video siya kasi wala na siyang ibang magawa. Sinasabi niya na nandoon siya mula alas 9 ng umaga ng linggo bukod pa sa truck ng tangke. At ayon, ikinuwento niya ang realidad na ganito, wala ng gasolina. At ang pinakamalapit na gasolinahan ay mga 80 kilometro ang layo. Mga 10 kilometro mula rito. Ito talaga ang pinaka nakapagpa-impress sa akin. 1:20 na madaling araw sa Moscow, sa isa sa mga pangunahing avenue ng kabisera. Pila na umabot na ilang blok. Yung mga lalaki sa loob ng kotse ay nagtatawanan. Hindi nila maintindihan at tinanong ng isa sa kanila, saan galing ang pilang ito? Leningrad Highway. Ngayon, may isa pang bagay mas mapagpahiwatig pa na kailangan kong ipakita sa'yo. Noong 13 ng Agosto, pumunta ang mga mamamahayag mula sa isang Russia na portal sa isang pila na halos 1 kilometro ang haba. Sinubukan nilang interbyuhin ang mga naghihintay at tumanggi ang mga tao na magsalita sa harap ng kamera. Ayon sa ulat, inamin nilang natatakot sila sa maaaring maging epekto nito sa kanilang trabaho. At noong Hunyo, naglabas ang isang independenteng media mula Rusya na ang administrasyong pampanguluhan ay namahagi ng mga rekomendasyon sa media kung paano iuulat ang kakulangan ng fuel. May hiwalay na item. Inirekomenda nilang maglatala ng mga litrato ng mga gasolinahan na bukas at walang pila. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang bagay. Sa isang banda, may gobyerno na humihingi ng litrato ng gasolinahan na walang tao. Sa kabila naman, ang karaniwang mamamayan na nasa pila natatakot na makita. Malinaw na naging bansa na ang Russia na nagkukunwaring ayos lang ang lahat. Ngayon, ano ang kinalaman ng pila sa gasolinahan sa Moscow sa nayon sa simula ng video? Naalala mo ba ang salitang ginamit ng general ng Ukraine kanina? Ritmo. Sinabi niya na ipinataw nila sa kalaban ang sarili nilang ritmo ng labanan. Literal na iyan ang nangyayari. Tingnan mo, ang hukbo ay hindi umaandar dahil sa tapang. Umaandar ito dahil sa diesel. Ang bala ay dinadala ng truck. Ang armored vehicle ay malakas uminom ng fuel. Ang paglikas ng sugatan ay nangangailangan ng lohistika. Kapag nagiging kakaunti at mahal ang gasolina sa buong bansa, hindi ito lumalabas sa mga headline. Lumalabas ito sa takbo ng mga pangyayari. At nagbago ang takbo ng mga pangyayari sa simula ng 2025. Ang hukbong Ruso ay sumusulong ng halos 10 kilometro kwadrado bawat araw. Sa simula ng 2026, mas mababa sa 3. Hinati ng Ukraine sa kalahati ang bilis ng hukbong sumusugod sa kanila. Noong Abril ng taong ito, sa unang pagkakataon mula na magsimula ang pananako, natapos ng Russia ang buwan na mas kaunti ang teritoryong hawak kaysa nung nagsimula, at nung Mayo, ganun ulit. At nagbayad ng malaking halaga ang Russia para dito. Noong nakaraang taon, nawawalan ang Russia ng 67 tauhan sa bawat kilometro kwadradong nasasakop nito. Ngayong taon, 179. Halos 3 beses na mas marami para sa parehong piraso ng lupa.
May mga pantataya na ang itatagal ng buhay ng isang sundalong Ruso na walang pagsasanay na isinabak sa isang malakihang pangsalakay ng impanterya ay 20 hanggang 30 minuto lamang. At ang numerong ito ay sumasalamin sa taktika ng mga Ruso na nakilala bilang alon ng karne. Maliit na grupo ng mga taong kulang sa pagsasanay, ipinapadala ng naglalakad diretso laban sa posisyon ng mga Ukrainian. At ang pinakamasaklap sa lahat, madalas hindi naman talaga layunin na makuha ang posisyon. Ang layunin ay mapaputok ang mga Ukrainian dahil kapag napaputok sila, malalaman kung nasaan sila at doon malalaman ng artilleriya ng mga Ruso kung saan sila babanatan. Ginagamit ang mga lalaki bilang pain. At laban diyan ang mga sundalong nakita mo sa simula ng video na sumusulong baryo kada baryo sa loob ng 6 at kalahating buwan. Ganyan nila narating yung 30 Ruso na sumuko at nagbaba ng armas. Mabigat din ang naging kapalit para sa mga Ukrainian. Wala sa mga ito ang nangyari nang walang kapalit. Ang pinataiba lang, tumigil na ang Rusya sa kakayahang magpalit o magdagdag ng mga tauhan. Noong Hulyo, inanunsyo ni Zelensky na sa loob ng wala pang 7 buwan na yung taon, may 221,000 tao ang pumasok sa sandatahang lakas ng Rusya habang ang mga kaswalti ay lumampas na sa 225,000. Mas marami ang umaalis kaysa sa pumapasok. At maganda ring tandaan ang laki ng bagay na ito. Ang pag-usad na iyon ay parang koridor lang at ang Rusya ay patuloy pa ring sumasakop sa halos ikalimang bahagi ng Ukraine. Pero pagkatapos ng 4.5 taon ng pagtutulak, ito ang unang beses na sila ay naitulak pabalik. Gaya ng nakikita mo, nagsimulang umiip ang hangin sa ibang direksyon. Ang pagproseso ng langis ng Rusya ay nasa pinakamababang antas sa loob ng 24 na taon. Sinabi sa publiko ng isang Rusong gobernador na hindi na yon maayos. Sige, at ayon sa Institute for the Study of War, tinayan nila na nakakamit pa rin ng Ukraine ang makabuluhang taktikal na pag-usad sa frontline. Sa aking pananaw, lahat ng mga bagay na ipinakita natin dito sa video na ito ay magkakaugnay. Sinusunog ng Ukraine ang mga refinery ng Russia at dahil dito, mas kaunting diesel ang nakakarating sa frontline. Dahil dito, walang bala at walang daddad na puwersang dumarating sa sundalong Ruso. At dahil dito, nawalan ang Russia ng 26 na nayon. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba ang kampanyang ito laban sa ekonomiya ng Russia ang magtutulak kay Putin sa mesa ng negosasyon? Isulat mo dyan sa mga komento kung ano ang iniisip mo. Sinusubaybayan natin ang bawat kabanata ng kwentong ito dito sa channel Linggo-Linggo kasama ang mga numero at mga sanggunian. Mag-subscribe ka at i-activate ang bell para hindi mo ma-miss hanggang sa susunod na video.